Iglesia ni Cristo ni Manalo. Makapatokan ang paglalahad ng mga maling aral ng relihiyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, malapa laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatang nanalangin, humingi at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo, hindi lang ninyo kami naunawa. Humanda kayo! Muli po isang magandang gabi mga kababayan sa Kapuluang Pilipinas at minsan pa'y nagbibigay galang po kami sa mga dati kong kasamahan sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Alam po ninyo mga kababayan at mga dati kong kasama sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, sa gabing ito ay patuloy po na amin pong ilalantad sa inyo ang mga bagay-bagay na dapat niyong malaman na yay may kinalaman po sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. At sa gabing ito, mga kababayan, ay amin ding babasahin sa inyo ang patotoo mismo sa Europa na may kinalaman po sa mga pagbubulgar at mga paglalantad sa mga aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at ang kanilang matibay na patotoo sa mga pagbubunyag po na ginagawa po laban sa samahang yan. Ngayon, gaya po ng alam natin, mga kababayan, yung pong aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay turo po na tinanggap po nila sa kanilang kinikilalang sugo sa katauhan niya ni Ginoong Felix Manalo. At yung mga aral na yan, mga doktrina, ay patuloy po na itinuturo naman ngayon ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pero meron po kayong bagay na dapat malaman, mga kababayan, na may kinalaman po kung kanino mula, kung kanino po galing. Yang mga aral na yan na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kailangan po malaman niyo yan. Kanino po ba galing yan? May kinalaman po ba ang Diyos yan? Yan po ba'y turo na mula sa ating Panginoong Sukristo? O kaya'y turo na mula sa mga apostol? Makinig po kayong mabuti, maaaring magulat po kayo sa aming ibubunyag sa inyo. Ngunit, ang katotohanan ito hindi po namin pwedeng ilihim o itago, lalo na sa kaalaman ng bumubuo sa samahang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Gaya po ng nalalaman natin, mga kababayan, ito pong kinikilalang sugo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay napaniwala po sila ng kanilang sugo na itong si Ginoong Felix Manalo ay sugo kuno ng Diyos. At yung katuruang yun, tinanggap naman ng maraming tao. Let's face it, talagang marami pong tumanggap at kumilala na di umano si Ginoong Felix Manalo ay sugo ng Diyos. Marami pong naniwala at maraming napaniwala. Mga kababayan, ang katunayan malaki ang pagdakila nila kay Ginoong Manalo. Hindi lamang kinikilalang siya'y tanging sugo, kundi siya po'y kinikilalang anghel. Mga kababayan. Pero nalalaman kaya ng mga iglesia ni Cristo, ni Manalo, itong aral na ito na itinuro sa kanila ng kanilang kinikilalang sugo at ngayon itinuturo naman ng mga iglesia, ng mga tagapagturo ng iglesia ni Cristo ni Manalo. Mahalaga pong malaman niyo yan. Kasi kung di ba naman sugo, bakit maraming tumanggap? Kung di ba naman anya sugo, si kapatid na Felix Manalo, bakit maraming tumanggap at kumilala sa mga aral na kanyang iniaaral? Alam niyo mga kababayan, hindi po ko mo tinanggap ang aral
ng isang nangangaral, katunayan yun na sisugo na nga ng Diyos. Mali po yung paniniwalang yun. Ang totoo po, maging si Satanas, maraming tumanggap sa kanya. Kaya meron pang samahan na kung tawagin, Church of Satan. Pero ang kahulugan ba nu'y sa Diyos sila? Hindi po. Kaya wag po ninyong gagawing barometro na komo tinanggap ng maraming tao si Ginoong Felix Manalo at yung kulikan niyang kaalalan ay tunay nga sugo. Mga kababayan, kailangan sa Biblia tayo sumangguni. Paano po ba natin malalaman, mga kababayan, kung ang nangangaral ay tunay na sugo ng Diyos? Yung kanyang aral na itinuturo, kanino po galing? Yan ang dapat nating alamin. Magpasimula po tayo, mga kababayan, at gusto po muna naming basahin sa inyo itong pahayag po mula sa Biblia para wag po tayong maligaw. Akala nila marami niyang tumanggap kay Ginoong Manalo, di sugo. Mali! Ito ang tama, nasa Biblia. Dito po sa 1, ay malalaman po natin sa Kapitulo 7, talatang 16 hanggang 17, ang ikakikilala sa tunay na sugo ng taglay na aral ay mula sa Diyos. Ito po ang katunayan. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sinumang tao'y nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ayon po sa Biblia. Hindi yung ayon sa akala, paniniwala, palagay ng tao, gaya ng sinasabi ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kung di ba tunay na sugo, maraming tumanggap kay Ginoong Manalo. Mali po barometro nyo. Ang tunay na paraan para makilala ang tunay na sugo ng Diyos, Biblia. Ano po ang katunayan? Maliwanag po, nabasa natin mga kababayan. Sabi nga ng ating Panginoon, ang turo ko, hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kaya makikilala yung tunay na sugo doon sa turo, sa aral na kanyang itinuturo sa tao. Pagkasugo, kanino po mula? Mula po sa Diyos. Yung hindi sugo, mula lang sa sarili niyang kalooban yun. Ang itinuturo niya mula sa kanyang sarili at hindi po mula sa Diyos.